Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na The Foreigner. Nagsisimula ang pelikula sa isang dalaga na naglalakad patungo sa isang kotse. Pagkarating sa sasakyan ay makikita naman natin si Kwan, ang kanyang ama. Ilang sandali pa ay nagtungo sila sa isang tindahan ng damit sa Knightsbridge upang kuhanin ang kanyang ipinatahing gown. Dahil sa sabik ng makuha ng kanyang anak ang damit, ay agad na itong bumaba ng sasakyan, kung saan naiwan si Kwan upang iparada ang sasakyan sa tabi. Habang siya ay nagpapark, isang malakas na pagsabog naman ang naganap, na nagdulot ng kaguluhan upang masaktan ang mga tao sa paligid kabilang si Kwan. Nang magkamalay siya, dito niya nalaman na ang pinagmulan ng pagsabog ay sa tindahan ng damit kung saan naroon ang kanyang anak. Lumipat ang eksena sa isang opisina, kung saan ang isang empleyado ay nakatanggap ng isang tawag na nagsasabing siya ay mula sa IRA, Irish Republican Army, na umangkin sa responsibilidad ng pambobomba. Ang impormasyon ay mabilis na inireport sa kanilang boss, na nag-utos naman sa kanyang team na bilisan ang kanilang investigasyon. Samantala, makikita ang isang photographer na kinukuhanan ng resulta ng pambobomba, na nagdodokumento sa mga naging casualties ng pangyayari. Sa kabilang banda ay makikita naman ang nakakabagbag damdaming sitwasyon ni Kwan, na hawak ang kanyang patay na anak na babae. Samantala, pinapanood ng mga terorista ang mga balita sa kanilang hideout. Maya-maya pumasok ang isang lalaki at nagtanong sa grupo tungkol sa mga nasawi. Iminungkahi naman ng isang miyembro na dapat na silang lumipat ng lugar. Ngunit nagbabala ang isa sa kanila na delikado ito dahil maaaring mailantad nito ang kanilang mga pagkakakilanlan. Kinabukasan, sa Belfast, Ireland, isang lalaking nagngangalang Liam Hennessy ang nagising sa tabi ng kanyang kabit, na si Maggie. Siya ay nabigla sa balita ng pambobomba, lalong lumala ang kanyang pagkabalisa nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawang si Mary. Gumawa ito ng kwento upang hindi malaman ng kanyang asawa na siya ay nasa piling ng ibang babae, at sinabi na lamang nito na siya ay nasa isang meeting. Sa ibang eksena, si Kwan ay nasa silid ng kanyang anak. Makikita sa kanyang mukha ang bigat na kanyang nararamdaman sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na anak. Habang siya ay dahan-daang naglalakad sa kwarto, kinuha niya ang mga laruan at mga personal na gamit ng kanyang anak na nagsisilbing paalala ng kanyang matinding pagkawala. Samantala sa Belfast, si Liam ay nagmamadali patungo sa isang meeting. Sa kanyang paglalakad, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang babae, na nag-aalala tungkol sa kamakailang pambobomba. Iminungkahi ni Liam na ang isang potensyal na solusyon ay ang pagpapalaya sa mga political prisoner, na mga miyembro ng IRA, o ang Irish Republican Army. Matapos tapusin ang tawag, hinarap niya ang mga miyembro ng board, iginiit na hindi nila kasalanan ang pagsabog. Ibinunyag niya na ang isang rogue group na tinatawag ang kanilang sarili na mga authentic IRA, ay ang nasa likod ng mga pagkilos na ito. Pagkatapos ay malalaman natin na siya at ang iba pa ay bahagi pala ng orihinal na IRA kung saan kinukundina niya ang nangyaring pagsabog. Tinapos niya ang pagpupulong, at nag-utos ng masusing pagsisiyasat para matunto ng mga bomber. Kasabay nito, sinusubukang tuntunin ng Counter-Terrorism Unit ng London SO-15, ang mga galaw ng bomber. Nagsimula sila sa pamamagitan ng pagtuntun sa mga plaka ng mga motorista na malapit sa lugar ng pagsabog. Gayunpaman, lumihis ang kanilang atensyon nang nakatanggap sila ng tawag, tungkol sa isang Chinese national na paulit-ulit na bumibisita sa gusali mula noong nangyari ang pambobomba. Lumalabas na ang lalaki ay si Kwan. Nagpasya si Commander Bromley, ang pinuno ng SO-15, na makipag-usap ng personal kay Kwan. Sa kanilang pag-uusap, nag-alok si Kwan ng malaking halaga ng pera, kapalit ng pangalan ng isang tao sa IRA. Tumanggi si Bromley na magbigay ng anumang impormasyon, dahil dito ay umalis si Kwan at nagpasalamat na lamang, ngunit may tingin sa kanyang mga mata na determinado itong maipaghiganti ang kanyang anak. Pagdating sa kanyang bahay, napanood niya ang isang panayam kay Liam,
kung saan itinanggi ni Liam sa publiko ang anumang pagkakasangkot ng IRA sa pambobomba. Habang nanunood siya, pumasok sa kwarto ang isang babaeng nagtatrabaho sa kanya. Napansin niya ang malungkot na kapaligiran, at nag-aalala para sa kanyang kapakanan. Binuksan niya ang mga blinds ng bintana, at inalok siya nitong kumain. Pagkatapos ng kanyang panayam, ipinaalala kay Liam ng kanyang sekretarya ang tungkol sa kanyang mga appointment, at isang tawag mula sa isang lalaking Asyano na gustong makipag-usap sa kanya. Sinagot naman ni Liam ang tawag at direktang nagtanong si Kwan kung sino ang pumatay sa kanyang anak na babae. Si Liam ay na-offend sa kanyang narinig ngunit ipinaliwanag niya na bilang representante ng ministro ng IRA, hindi niya alam kung sino ang may kagagawa ng pangbobomba. Ngunit mas nagiging determinado si Kwan na ilabas ang katotohanan, at upang simulan ang kanyang mga hakbang ay sinunog niya ang anumang konektadong bagay sa kanya, kabilang ang mga larawan ng pamilya, at mga piraso ng dyaryo tungkol sa pagdukot sa kanyang isa pang anak na babae. Nasaksihan ng babae sa bahay nito ang kanyang mga ginawa at nagpa siyang alagaan siya, ngunit pagtalikod niya, ay agad namang nawala si Kwan. Nagplano siya ng isang misyon, bumili ng iba't ibang mga bagay na kanyang gagamitin sa kanyang paghahanap para sa paghihiganti. Upang hindi makilala ang kanyang van ay ginawa niya itong gardening vehicle. Ngunit bago pa siya makaalis ay hinabol siya ng babae at nakiusap ito sa kanya na bumalik at huwag nang tumuloy pa sa kanyang balak na gawin, ngunit tahimik itong umalis para sa kanyang misyon. Ilang sandali pa, dumating siya sa opisina ni Liam, determinadong harapin siya ng harapan. Sa una, pinigilan siya ng mga gwardya ni Liam, ngunit inutusan sila ni Liam na papasukin siya. Sa isang pribadong pag-uusap, muli niyang hiningi ang mga pangalan ng mga responsable sa pagpapasabog. Ngunit gaya ng dati, itinanggi ni Liam ang pagkakaroon ng koneksyon sa nangyari, ngunit hindi na kontento si Kwan sa sagot nito. Bago pa man siya umalis, pumasok siya sa banyo at doon ay gumawa siya ng isang maliit na bomba, na papasabugin niya pagkatapos niyang lumabas ng building. Ilang sandali pa ay sumabog na ang ginawa niyang IED. Bagamat hindi nakamamatay, ay nagparamdam ito ng mga shockwave sa gusali, na ikinagulat ng lahat sa loob. Ang isang agarang investigasyon ay inilunsad, at si Liam ay nakatanggap muli ng isa pang tawag mula kay Kwan, at inulit niya ang kanyang kahilingan para sa mga pangalan. Galit na galit si Liam sa ginawa niyang pambobomba, ngunit tila walang bahid ng pag-aalala ang mukha ni Kwan habang tinapos ang tawag. Dahil sa banta ng panganib, nakipag-ugnayan si Liam sa kanyang pamangkin na si Sean Morrison, isang bihasang ranger na kasalukuyang nasa New York, at humingi siya ng tulong dito. Pansamantala, umupa si Kwan sa isang kalapit na apartment, kung saan siya ay maingat na nag-assemble ng isa pang nakamamatay na pampasabog. Sa ibang eksena, habang papalabas na ng parking lot ang dalawa sa mga tauhan ni Liam, nang mapansin ng isa sa kanila ang isang pampasabog na nakakabit sa kanilang sasakyan. Stop! Hold it, don't move! Mabilis niyang pinahinto si Liam sa pag-start ng sasakyan, nang tignan ang wire na nakakonekta sa gasoline tank, nakita nito ang isang piraso ng papel na may nakasulat na names. Agad naman nilang natagpuan ang lokasyon ni Kwan, at inabutan siya ng mga ito sa kanyang apartment. Nagmamadali ang mga lalaki roon upang arestuhin siya, ngunit mahusay silang nilabanan ni Kwan. Matapos ang nabigong pagtatangka, ang galit na si Liam ay pinagalitan ng kanyang mga tauhan, na hindi nahuli ang isang matandang Asyanong lalaki. Nang pumasok ang kanyang asawang si Mary, sinabihan niya itong mag-impake, dahil pupunta sila sa kanilang farm. Hindi nagtagal, dumating si Sean mula sa New York, inutusan siya ni Liam na bisitahin si Commander Bromley, at ipaalam sa kanya ang kanilang lihim na plano.
at tiyakin na hindi malalaman ng ibang miyembro ng IRA. Pagkatapos ay tumungo siya sa isang restaurant, kung saan naghihintay na si Kwan sa labas sakay ng kanyang van. Pagpasok ni Liam sa restaurant ay binati niya ng halik ang kanyang kabit na si Maggie, kinuha ni Kwan ang isang larawan ng halik, at ipinadala ito sa kanya bilang isang babala o blackmail. Samantala, nakipagkita si Sean kay Bromley, bagamat hindi nagtitiwala si Bromley sa IRA, ipinaliwanag ni Sean ang kanilang sekretong plano, upang mahuli ang mga bomber sa pamamagitan ng pagbibigay sa bawat grupo ng isang partikular na code word. Sumang-ayon si Bromley na makipagtulungan, ngunit iginiit na direktang makipag-usap sa kanya si Liam pagdating ng oras. Sa kabilang banda, dumating si Liam sa kanyang farm, wala siyang kamalay-malay na si Kwan ay nagtatago din pala sa kalapit na kagubatan. Pagsapit ng gabi, pinasok niya ang farm ni Liam at naglagay siya ng bomba, pinabagsak din niya ang dalawa sa mga tauhan ni Liam. Pagkatapos ng pagsabog, napagtanto ni Liam na minaliit niya si Kwan, na nagbunsod sa kanya para mangailangan ng mas marami pang tauhan. Bumalik siya sa kanyang silid, kung saan sinabi sa kanya ni Mary na pupunta siya sa flat ng kanilang anak sa London. Sa ibang lugar, plano ng mga terorista na bombahin ang isang eroplano ngunit dapat ay walang pasaherong Irish na naroon. Habang si Maggie ay inaakit ang isang lalaki na may laptop sa isang bar. Kinabukasan, isa pang pagsabog ang nangyari malapit sa bukid, na nagpabaligtad ng isa sa mga sasakyan ng mga tauhan ni Liam. Ang mga lalaki ay agad na nagtungo sa kagubatan, sa paniniwalang si Kwan ay nagtatago doon, ngunit isa-isa silang napabagsak ni Kwan sa pamamagitan ng mga bitag na sinetap niya. Gayunpaman, nasugatan siya ng isa sa mga tauhan ni Liam sa balikat, kaya napilitan siyang umatras. Sinabi naman ng tauhan ni Liam na kailangan nila ng tracker, ibig sabihin, kailangan nila si Sean para sa trabahong ito. Lumipat ang eksena sa London, kung saan naglalagay ng make-up si Mary, nakarinig siya ng katok sa pinto, at pagbukas ay makikita si Sean. Nagtanong siya sa kanya ng ilang mga katanungan, ngunit malinaw na sinusubukan niyang akitin ito, sa huli ay lumabas ang katotohanan, na palihim silang nag-iibigan. Naputol ang kanilang pag-iinjeksyonan nang tumawag si Liam, at sinabi kay Sean na pumunta sa farm bukas. Pagkatapos ng tawag, ipinagtapat ni Mary ang kanyang galit kay Liam, sinisisi siya sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Samantala sa kagubatan, nagmuni-muni si Kwan sa kanyang masakit na nakaraan, habang ginagamot ang isang sugat, ang mga alaala ng kanyang mga anak na babae na dinukot ng mga pirata, at ang kalunos-lunos na sandali nang siya at ang kanyang asawa ay pagbabarilin mula sa isang bangka, unti-unti ay nawalan siya ng malay dahil sa sakit. Sa kabilang banda, sa wakas ay natuklasan na ni Liam ang impormasyon tungkol sa nakaraan ni Kwan. Nalaman niya na si Kwan ay dating sundalo ng US, na nagsilbi sa Vietnam, isa siyang napakahusay at mapanganib na sundalo. Ngunit naistorbo ang ginagawa ni Liam nang pumasok sa silid ang isa sa kanyang mga kasama sa IRA na si McGrath. Nagtalo sila, at inakusahan siya ni McGrath ng pagiging mahina, isang malaking kaibahan sa kanyang revolusyonaryong nakaraan. Galit niyang sinagot na nakatutok na siya ngayon sa pagpapanatili ng kapayapaan, dahilan para umalis si McGrath na na-disappoint sa kanya. Matapos ang kanilang pag-uusap, napagtanto niyang nawawala ang kanyang aso, at kinuha ang kanyang baril sa drawer. Biglang sumulpot si Kwan, hawak ang baril, at itinutok sa kanya. Tiniyak ni Kwan kay Liam na ang aso ay natutulog lamang, at gusto niyang malaman kung sino ang pumatay sa kanyang anak na babae. Nang subukan nitong magpaligoy-ligoy ay binantaan siya ni Kwan, at pinilit na ibunyag ang kanyang lihim na plano, na kinasasangkutan ng mga code word upang mahuli ang mga bomber. Pagkatapos ay binigyan siya ni Kwan ng 24 na oras para mangalap pa ng ibang impormasyon. Kinabukasan, naganap ang isang trahedya, isang double-decker na bus ang sumabog sa isang tulay, na ikinamatay ng 16 na tao, si Bromley, ang pinuno ng counter-terrorism,
ay agad na nakipag-ugnayan kay Liam, at ipinaalam sa kanya na hindi ginamit ng mga bomber ang code word. Nangako naman si Liam na titingnan ito. Nang maglaon, nalaman niya na ang kanyang asawa ay binisita ni Sean sa London. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay McGrath at nakipagpulong dito sa loob ng 2 oras. Sa kanyang pagbabalik mula sa London, dumiretso si Sean sa loob ng kagubatan upang tugisin si Kwan. Samantala, pinag-uusapan naman ng mga terorista ang kanilang planong bombahin ng isang eroplano, gamit ang baterya ng laptop na itinago bilang bomba. Ang SO-15, ang unit ng counter-terrorism, ay sinusubaybayan ng isa sa mga terorista, nakita ang kanyang burn mark, at nakakuha ng footage sa kanya kasama ang isang miyembro ng IRA. Ipinaalam ni Bromley kay Liam na ang traidor ay ang kanyang sariling kasamahan na si McGrath, at nagbabala na kung hindi siya kikilos, aarestuhin na nila ito. Galit na galit si Liam dahil sa pagkakanulo ng kanyang kasamahan, hinarap niya si McGrath, hiningi ang mga pangalan ng mga bomber. Nang tumanggi si McGrath, binaril siya ni Liam sa binti at pinahirapan. Kalaunan, ay sinabi din ni McGrath kung sino at nasaan ang mga terorista, na kinabibilangan ni Maggie, na ang tunay na pangalan ay Sarah McKay. Nagbahagi din siya ng mga detalye tungkol sa pakikipagkita nila kay Mary. Si Mary ang may pakana ng mga pag-atake dahil ang kanyang kapatid ay pinatay ng isang UVF death squad, at labis ang galit sa mga British at sa kanyang asawa, na nagpahintulot sa kanyang kapatid na mamatay at makulong, pagkatapos ay pinatay ni Liam si McGrath. Sa ibang lugar, natapos na ni Maggie ang pang-aakit sa lalaki mula sa bar, nang ito ay tumayo para magpunta sa banyo. Mabilis niyang pinalitan ang baterya ng laptop gamit ang bomba, lumalabas na ang lalaki ang gagawin nilang carrier ng bomba. Bumalik ang eksena sa kagubatan, kung saan natagpuan na ni Sean si Kwan at nagkaroon sila ng matinding labanan. Ngunit sa huli ay si Kwan ang nagwagi, nang magkamalay si Sean, nakita niyang nakatali siya sa isang puno, tinanong siya ni Kwan tungkol sa mga bomber, at si Sean, na alam na ang impormasyon mula sa kanyang tiyuhin, ay isiniwalat ito, bilang kapalit, ay pinalaya siya ni Kwan. Bumalik si Sean kay Liam, at ipinaalam sa kanya na pinalaya siya ni Kwan. Gayunpaman, mas nababahala si Liam sa pagtataksil nila ng kanyang asawa. Ibinunyag niya na inilabas ni Mary ang impormasyon ng code word sa mga bomber at inutusan si Sean na bumalik sa New York, pagkatapos makumpleto ang huling misyon. Sa London, pinalilibutan na ng SO-15 ng gusali kung saan nagtatago ang mga terorista. Bago sila makakilos, si Kwan, na nakabalat kayo bilang isang mekaniko, ay nauna nang pumasok sa silid. Isang marahas na bakbakan ang naganap, at mag-isa niyang pinatay ang lahat ng mga terorista, maliban kay Maggie. Nakatakas naman siya bago pa man makarating ang mga counter-terrorism squad sa kwarto. Kinuha nila si Maggie, at ininterrogate nila ito para makuha ang impormasyon tungkol sa bomba. Nang malaman nila ang detalye, ay inalertuhan nila agad ang paliparan, para maiwasan ang isang trahedya na nagbabadyang mangyari. Samantala, si Kwan ay wanted na ngayon, nakatanggap naman si Liam ng tawag na nagsasabi tungkol sa pagiging wanted ni Kwan, bagamat tumulong siya sa pagpigil sa mga terorista, ay nasa ilalim na siya ng kontrol ng gobyerno ng Britanya. Kasabay nito, ginawa ni Sean ang kanyang huling misyon, at ito ay ang pagpatay kay Mary. Sa pagbabalik ni Liam sa kanyang hotel, nakaharap niya si Kwan, na pinilit siyang i-post sa publiko ang larawan ng kanyang paghalik sa kanyang kabit na si Maggie, at tiyak na ito na ang katapusan ng karir ni Liam. Sa huling eksena, bumalik si Kwan sa kanyang tindahan, nang ipaalam kay Bromley ang kanyang pagbabalik, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pabayaan na siyang mag-isa, bilang tanda ng pasasalamat sa kanyang tulong. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay paki-type naman sa comment section ang salitang, Jackie Chan,
At kung bago ka naman po sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.